Opisyal na nagsimula ang Blue Star Doomsday Trial, at ang buong lungsod ay nasa kaguluhan, ang mga nabubuhay na tao ay umunlad, at ang mga taong iyon ay magkakaroon ng likas na kakayahan at maaaring tumaas ang kanilang antas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karanasan. Ang iba pang mga lahi na lumitaw bilang resulta ng paglilitis ay lalahok din sa lahi ng buhay at kamatayan. Bilang kanilang patunay, ang Blue Planet ay magiging tahanan ng hindi mabilang na mga lihim na kaharian at mga lamet sa mundo, at nasa kanila na ang magpasya kung ito ay panganib o pagkakataon. Napanood ni Chen Bai ang kaguluhan sa lungsod at malapit nang bumagsak ang isang sasakyang panghimpapawid dito, bigla siyang nagulat nang ipaalam sa kanya ng system na ang hourglass ng oras ay nakilala at kasalukuyang may bisa. Nag-alala si Chen Bai na ang iba ay nasa silid pa rin, at naisip niya na ang hourglass ay hindi makikilala ng sinuman, kaya lumingon siya upang tingnan ang mga ito at napabulalas na dapat silang lumabas kaagad. Ngunit siya ay napaatras. Namangha siya nang makita niya ang nangyari sa iba, lahat ay nagyelo sa oras maliban kay Chen Bai, at nagulat siya. Si Chen Bai ay hindi makapagsalita, at ibinoling niya ang kanyang ulo upang lumingon sa labas ng bintana, na-freeze din ang lahat sa oras, at nagulat siya na huminto ang bumagsak na eroplano sa himpapawid, nabigla si Chen Bai nang mapagtanto niyang tumigil na ang oras. Ang maliliit na orbs ng enerhiya ay nagsimulang kumikinang sa paligid ng hourglass ng oras, maraming mga orbs ng enerhiya, at nagtipon sila sa paligid ni Chen Bai. Nagulat si Chen Bai nang magsimulang sumipsip ng mga orbs ng enerhiya ang hourglass ng oras. Inabisuhan ng system si Chen Bai na ang hourglass ng oras, na isang bagay na nagbubuklod ng kaluluwa, ay matagumpay na nakatali, at mayroon itong kasanayan na bumalik sa anumang punto sa nakaraan at burahin ang lahat ng nakuha sa nawala na timeline na may natitirang cooldown ng 72 taon, 6 na buwan, at 7 araw, na hindi mababago ng anumang kasanayan o kagamitan upang mabawasan ang cooldown nito. Nang makita ni Chen Bai ang abiso, naisip niya na, sa pagbabalik tanaw, tila siya ay muling naipanganak dahil sa hourglass. Nagulat siya nang makita niyang nakasave ang status at mga kasanayan sa pagbabasa ng status. Ang status save ay isang kasanayan na nagmamarka sa kasalukuyang pisikal, mental, at skill status na walang cooldown, habang ang status read ay nagbabasa ng nakasave na status at hindi nakakaapekto sa mga item o alaala na hawak na may cooldown na 1 oras, at pareho silang may pangangailangan ng nagbubuklod ng kaluluwa. Ngumisi si Chen Bai habang iniisip niya na ito ay napakalakas na kasanayan sa pagliligtas ng buhay sa loob lamang ng 1 oras na cooldown. Nang ipagpatuloy ang oras, nagkomento si Song Zekiong na pakiramdam niya ay kakatawag lang sa kanila ni Chen Bai, at tinanong niya ito kung mayroon siyang anumang mga utos o kung mali ang narinig niya sa kanila. Sumagot si Chen Bai na narinig siya ni Song Zekiong ng tama at hiniling na pumunta sila at kumpirmahin ang kaligtasan ng kanilang vilya sa lalong madaling panahon. Iginiit niya na ang gabi ay napakadelikado, kaya dapat nilang ilagay ang lahat sa alerto at simulan ang paglilinis ng lugar ng vilya sa lalong madaling araw. Sina Song Zekiong, Su Jin, at Lu Lei ay sumang-ayon kay Chen Bai. Kinabukasan, ang lungsod ay wasak at ilang lugar ang nasusunog. Samantala, sa vilya ni Song Zekiong, maraming zombie ang naniningil sa kanya at kay Chen Bai, agad na ginamit ni Song Zekiong ang kanyang mga amethyst na mata, upang magpatawag ng espada at maningil pasulong. Ang amethyst pupil ay isang S-class na talento na ginagawang amethyst ang mga bagay o nagbibigay liwanag sa amethyst para sa opensa o depensa, at tumataas ang kapangyarihan sa lakas ng kaisipan nito. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, Insight Crystal, isang kasanayan na nakikita ang mga katangian ng target at ang epekto nito ay nagbabago sa pagkakaiba sa lakas ng isip. Nakita ni Song Zekiong na ang zombie ay isang normal na adult na lalaking zombie na may normal na lakas. Ngunit ang kanyang mga gasgas at kagat ay nahawahan ng zombie virus at ang kahinaan nito ay ang kanyang ulo. Inihagis niya ang kanyang espada at inalis ang zombie sa pamamagitan ng pagpugot dito. Sa kabilang banda, may nakatayo sa mataas na lupa sa likod ng isang kawan ng mga zombie, si Alan, na isang assassin at isang A-class na talento ang naging dahilan upang hindi makita at hindi matukoy ang kanyang hininga, at tumaas ang kanyang lakas at sensitivity na may dagdag na 30% liksi sa anino at kasama ang 100% na bilis ng pag-atake sa unang pagtama laban sa target. Tumalon siya kung saan siya nakatayo.
Inalis ni Alan ang mga zombie sa kanyang paningin sa pamamagitan ng paglaslas sa kanila gamit ang kutsilyong hawak niya. Samantala, sa lobby ng villa ni Song Zekiong, pumasok ang isang bodyguard habang bitbit ang isang lalaki, at inihayag niya na nasugatan nila ang mga nakaligtas. Si Suzin, na may B-class na high-speed recovery talent na maaaring magpapataas ng bilis ng pagbawi sa sarili mula sa mga pinsala at tibay at maaaring aktibong gamitin sa iba, ay nagpapagaling sa mga nasugatan na nakaligtas, at habang lumingon siya sa bodyguard na kakapasok lang, pinayuhan niya na dapat niyang ibigay sa lalaki ang zombie serum at gagamutin niya ito kaagad. Dumating ang gabi, at mukhang mapayapa na ang villa. Nilapitan ni Chen Bai si Lu Lei at sinabing nakikita niya na ang mga bagay ay maganda sa ngayon, kung saan sinang-ayunan ni Lu Lei at binanggit na sa kanyang naunang pag-aayos, nasa kanila ang lahat ng teritoryo at ang mga tao sa kanilang pagtatapon. Sa pagtingin sa mga taong nagbabantay, napansin ni Lu Lei na wala pang aksidenteng naganap sa ngayon. Tiniyak ni Chen Bai na ipaubaya niya sa kanya ang bagay na yun dahil mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin, na nahuli kay Lu Lei na hindi nakabantay, at atubili siyang pumayag. Ang palda ni Lu Lei ay pinasabog ng malakas na bugso ng hangin na nilikha ni Chen Bai nang bigla siyang tumalon sa lupa. Pagkalipas ng ilang sandali, sa Jiangcheng Mountain Road, may tumatakbo sa hindi kapani-pani walang bilis. Si Chen Bai yun, at naisip niya na sa mga unang yugto ng pagsubok sa katapusan ng mundo, medyo mahirap na ang ilang mga bagay, tulad ng mga sasakyan at baril, ay hindi magagamit. Ngunit sa kanyang kasalukuyang bilis, dapat siyang makarating sa ang lugar na kanyang pupuntahan sa oras. Naalala ni Chen Bai na noong unang araw ng Doomsday, nakita niya ang sign na lumabas sa ere sa Jiangcheng City University, at matagal siyang naunawaan ang kahulugan ng sign na yun. Ngunit huli na para magsisi, mukha siyang determinado, dahil naisip niya na dapat niyang samantalahin ang pagkakataon sa oras na yun. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Chen Bai sa Jiangcheng University, at inalis niya ang maraming zombie na dumating upang salakayin siya gamit ang kanyang husay. Pagtingin sa langit, sinabi ni Chen Bai na malapit na itong mangyari at ito ang senyales na gustong makita ng lahat ng evolver. Nang lumitaw ang liwanag sa kalangitan, naisip ni Chen Bai na dumating na ang isang palatandaan na bumaba ang avatar ng Diyos, at malapit na ito, sa harap lamang. Habang tumatakbo si Chen Bai, may tumawag sa kanya at humiling na maghintay siya sandali. Ngumisi ang lalaki nang sabihin niyang walang kasing lakas ni Chen Bai sa mga unang araw ng paglilitis, at nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang isang mangangalakal, tinanong niya si Chen Bai kung interesado ba siyang makipagnegosyo sa kanya. Ngumiti si Chen Bai, at sumagot siya na ikararangal niyang makipagnegosyo sa lalaki. Sumagot ang lalaki na isa lang siyang trade merchant, kaya walang dapat parangalan. Ngunit inamin ni Chen Bai na nagkaroon siya ng karangalan na marinig ang pangalan ng lalaki, at pagkatapos makita ang kanyang simbolo, inaasahan niyang makilala siya. Ipinahayag ni Chen Bai na ang lalaki ay mabait, patas, mapagbigay, mayaman, at makapangyarihan, at yumuko siya upang bigyan siya ng paggalang. Kumpiyansa niyang tinawag ang lalaki bilang Diyos ng trading, si Lord Lido. Mukhang natutuwa si Lord Lido dahil nakatayo lang siya doon at ngumisi. Ang Jiangcheng University ay mukhang sira-sira. May nag-abot sa kanya ng card at binanggit na flattered siya at nakita niyang nakatadhana silang magkita, kaya bibigyan niya sila ng regalo sa meeting. Si Lord Lido yun, at nang ibigay niya ang card kay Chen Bai, ipinaliwanag niya na ito ang kanyang gold membership card sa Goblin Chamber of Commerce, at kung bibili siya ng mga item mula sa Goblin Chamber of Commerce, masisiyahan siya sa 12% na diskwento. Naisip ni Chen Bai na sa kanyang huling buhay, nang makilala niya si Lord Lido, siya ay immune sa mga papuri at papuri, kaya magandang maging mabilis sa pagkuha, at habang nagpapasalamat siya kay Lord Lido, sinabi niya na siya ay tunay na mapagbigay at mabait gaya ng sinabi nila. Nabanggit ni Lord Lido na dahil handang makipagkalakalan si Chen Bai, ipapakita niya sa kanya ang kanyang mga produkto. Una ay ang Great S Thunderwalker Scroll, isang makapangyarihang propesyon na gumagamit ng kapangyarihan ng kulog na may kakayahang sirain ang mga kaaway pati na rin ang pagkakaroon ng napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban sa suntukan, sa redimang na presyo na 500W na gintong barya. At pangalawa ay ang S-Rank Reaper's Touch Legendary Sniper Rifle na magagamit lamang ng mga propesyon ng baril, at ito ay gawa ng Dwarf God,
isang malapit na kaibigan ng goblins at Lord Lido. Nagulat si Chen Bai nang makilala niya ang Thunder Walker Profession Scroll mula sa kanyang nakaraang buhay at nalaman na binili ito mula doon, kasama ang napakaraming iba pang mahalagang bagay sa propesyon. Humingi siya ng paumanhin kay Lord Lido at ipinagtapat na gusto niyang bilhin ang lahat ng mga bagay na iyon ngunit hindi niya ito kayang bayaran sa ngayon. Inamin ni Lord Lido na, syempre, alam niya na sa simula ng mga pagsubok, ang Evolver ay hindi magkakaroon ng maraming pera sa kamay. Ngunit ang kanyang mga produkto ay hindi basura. Habang pinapayuhan ni Lord Lido na dapat magsikap si Chen Bai para yumaman at inaasahan niyang makipagkalakalan sa kanya sa hinaharap, hindi makapagsalita si Chen Bai. Si Lord Lido ay malapit nang lumayo, ngunit huminto siya sa kanyang mga landas nang iminungkahi ni Chen Bai na bagamat hindi niya kayang bayaran ay narinig niya na ang mga Diyos ay hindi maaaring direktang lumahok sa mga pagsubok at kailangan nilang mamuhunan sa mga evolved na nilalang sa upang kumita mula sa mga pagsubok. Ipinagpalagay ni Chen Bai na si Lord Lido ay dapat na pumunta doon na may layuning mamuhunan at tinanong kung tama siya. Mukhang natutuwa si Lord Lido, at nang tawagin niya si Chen Bai na isang maliit na lalaki, nagkomento siya na marami siyang alam at tinanong kung gusto niya ang kanyang puhunan. Sumagot si Chen Bai na narinig niya na si Lord Lido ay may kayamanan sa kanyang mga kamay na pinagnanasaan ng lahat ng mga Diyos, at walang evolver ang maaaring tumanggi dito, at kung mamuhunan niya ito sa kanya, hindi niya ito pagsisisihan. Si Lord Lido ay gumawa ng isang upuan upang maupo, at habang ipinaliwanag niya na ang isang pamumuhunan ay dapat na kumikita, at iyon ay isang bagay na naisin ng lahat ng mga Diyos, tinanong niya si Chen Bai kung ano ang nagpapaisip sa kanya na maaari niyang bigyan siya ng higit sa halaga nito. Sa may sensinang pagtingin kay Chen Bai, sinabi ni Lord Lido na kahit na siya ang kanyang tagahanga, hindi siya gagawa ng isang negosyo na nagdudulot sa kanya ng pagkawala. Biglang ginamit ni Chen Bai ang kanyang husay, bone claws, sa kanyang kanang kamay. Ginamit din niya ang kanyang husay, heavy hammer, sa kanyang kaliwang kamay. Ipinakita ni Chen Bai ang kanyang talento sa klase ng SSS kay Lord Lido at hiniling na tingnan niya ito dahil ito ang kaya niya. Pinalakpakan ni Lord Lido si Chen Bai nang makita niyang may talento siya sa antas ng SSS, at nabanggit niya na ito ay isang kakaibang talento, na iiba sa anumang nakita niya. Nagkomento siya na ang Blue Star Trial Ground ay tiyak na kawili-wili at kaakit-akit, ngunit hindi niya pinaplano na mamuhunan ng kahit ano ng ganoon kaaga. Habang nakatayo siya mula sa kanyang upuan, nagpasya si Lord Lido na bibigyan niya ng pagkakataon si Chen Bai, at dapat niyang pahalagahan ang pagkakataong yon dahil kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay likas na matalino at walang aura ng ibang Diyos, hindi sana siya pumayag sa kanya. Si Chen Bai ay mukhang nasa sabik, at tinanong niya si Lord Lido kung makukuha niya ang mahalagang pamumuhunan na yon. Iwinagayway ni Lord Lido ang kanyang daliri kay Chen Bai at nilinaw na hindi ito sapat dahil ang talento ay hindi kumakatawan sa hinaharap, at sa mga Diyos, may mas mababa sa antas ng talento. Nabanggit niya na upang makuha ang kanyang mataas na antas ng pamumuhunan, kailangan ni Chen Bai na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas at paglago. Ang sistema ay nagbigay kay Chen Bai ng isang abiso sa misyon na nagsasaad na ang Diyos ng Goblins at Trading, si Lido, ay nagbigay sa kanya ng isang misyon ng SSS, ang pinakahuling pamumuhunan, at tinanong siya kung tatanggapin niya. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag si Chen Bai, nag-flick ng barya sa direksyon ni Chen Bai. Ipinaliwanag ni Lord Lido na kapag natapos na niya ang kanyang misyon, magagamit niya yon para ipatawag ang kanyang anino at umaasa siyang hindi siya maghihintay ng masyadong mahaba. Habang walang kahirap-hirap na nahuli ni Chen Bai ang barya, tinawagan niya si Lord Lido at hiniling na ipakita niya sa kanya ang kayamanan na iaasam ng lahat ng Diyos. Sumang-ayon si Lord Lido at ipinakita ang espesyal na item sagrado ng SSS, Dual Profession Scroll, na nagpapahintulot sa user na magkaroon ng dalawahang propesyon at nagbibigay daan sa paglaki ng katangian ng dalawahang propesyon, mga bonus ng katangian, at mga kasanayan na magkabisa ng sabay-sabay. Mukhang excited si Chen Bai nang makita niyang para sa dalawahang propesyon ang item, napagpasyahan ni Lord Lido na natapos na ang transaksyon at oras na para pumunta din siya. Nang magsimula siyang mawala, sinabi ni Lord Lido na ang ani sa araw na iyon ay medyo kaaya-aya, at umaasa siyang makumpleto ni Chen Bai ang misyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nang wala na si Lord Lido,
Tumawag si Chen Bai para sa panel ng misyon, at ipinakita nito ang paglalarawan ng misyon na nagpapaliwanag upang makuha ang pinakamahalagang pamumuhunan mula sa pinakamatalino, pinakadakilang duwende, at ang Diyos ng kalakalan. Kailangan ni Chen Bai na magpakita ng sapat na patunay. Ang layunin ng misyon ay makahanap ng isang espesyal na kopya ng lihim na kaharian sa Jiangcheng University, talunin ng nilalang dito kung saan interesado si Lido, at kumuha ng bahagi ng katawan nito upang ibigay kay Lido. Ngunit si Lido ang magpapasya sa gantimpala, at nang makita ni Chen Bai na ang gantimpala ay pagpapasya ni Lido, naisip niya na siya ay tunay na Diyos ng kalakalan. Naisip ni Chen Bai na napakaganda ng reputasyon ni Lord Lido sa dati niyang buhay. Kaya kung maganda ang kanyang trabaho, sigurado siyang hindi siya magdaranas ng anumang pagkawala. Ngunit pagkatapos, habang iniisip niya kung ang unibersidad ay may isang lihim na kaharian noong mga unang araw, naisip niya na ito ay malamang na isang napakahusay na nakatago dahil hindi pa niya ito narinig. Nagsimulang lumipat si Chen Bai, at nagtaka siya kung saan siya dapat magsimulang maghanap. Samantala, sa Jiangcheng University Gymnasium, ang pinto ay hinarang ng maraming bagay. Sa loob, may 3 tao na tila nananakot sa iba, ang mga lalaki ay binugbog, at sila ay itinapon sa sahig habang ang mga babae ay mukhang magulo. Binubugbog ng isang malaki at matipunong lalaki ang iba habang binabantayan ng isang lalaki at isang babae ang kanyang likuran, at hiniling niya na habarin ng lahat ang kanilang mga damit at magsumamo na maging kanyang mga alipin sa paraang nakalulugod sa kanya. Nagbanta siya na papatayin niya sila kung hindi man. At nang tanungin niya sila kung nakuha nila ito, tinawag niya silang mga mababang unggoy, ang mga binugbog na lalaki ay asar, at tinawag ng isa sa kanila ang matipunong lalaki na isang puting baboy na bastard at ipinahayag na ito ay mangyayari lamang sa kanyang mga panaginip. Ang matipunong lalaki ay ngumiti ng masama, at nagbabala siya na dahil gusto nilang mamatay, hahayaan niya sila, ngunit hindi sila dapat mag-alala dahil hindi niya hahayaang mamatay sila ng ganoon kadali. Biglang, ang matipunong lalaki, na ang pangalan ay Tom, ay nilapitan ng masiglang babae na nanunood sa kanyang likod, at binalaan niya na siya ay medyo malayo. Sinampal ni Tom ang babae sa mukha, at nang tawagin siya nitong asong babae, iniutos niya na siya ay mag-fuck off. Sa sandaling yun, biglang nawasak ang pinto sa gymnasium, tinakpan ng alikabok at mga labi ang pinto habang tinatangay ito ng mga gamit na ginamit nila sa barikada. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Si Chen Bai ang sum-ira sa pinto, at habang tinatawag niyang dayuhan si Tom, tinanong niya ito kung binugbog niya ang mga estudyanteng yun. Ipinagmamalaki ni Tom at tinanong si Chen Bai kung ano ang tungkol dito at kung hindi niya ito gusto. Hindi niya alam na nawala na si Chen Bai sa kanyang kinatatayuan. Nagulat si Tom at ang isa pang lalaking kasama niya nang biglang sumulpot si Chen Bai sa harap nila, at ginagamit niya ang kanyang husay, bone claws. Hinampas ni Chen Bai si Tom gamit ang kanyang mga kuko at iniutos na pumunta siya sa impyerno. Nabalisa ang isa pang lalaki, at kinasuhan niya si Chen Bai para salakayin siya gamit ang kanyang kamao mula sa likuran. Ngunit bumuhos ang dugo sa buong lugar, at nang tumalsik ang ilan sa dugo sa mukha ng babaeng kasama nila, mukhang natakot siya sa kung ano ang nakita niya. Habang hinahawakan pa niya ang ulo ng lalaki gamit ang kanyang bone claws, tinanong ni Chen Bai ang iba kung sino man sa kanila ang nasa medical faculty, at hiniling na kailangan niya ng tulong mula sa isang taong pamilyar sa medical faculty. Sa Jiangcheng University Gymnasium, habang ang mga estudyante ay nakatayo pabalik, ang isa sa kanila ay nagtanong kung sino man ay mula sa pasilidad na medikal, at isa sa kanila ang tumugon na siya ay hindi, dahil siya ay isang civil engineer, habang ang isa ay nagbanggit na siya ay isang dayuhan. Mag-aaral ng wika, biglang may tumuro sa babaeng kasama ni Tom, at naalala nilang nandoon siya dahil naalala nilang nasa medical facility siya. Nang lumingon si Chen Bai upang tingnan ang babae, nagulat siya, at nakiusap siya na hindi niya ito dapat patayin dahil wala itong nasaktan. Mukha siyang takot habang sinasabi niyang gusto niya ang Dragon Nation, China, at maputi siya na may malabag na puso. Hindi makapagsalita si Chen Bai nang marinig niya ang binigkas ng babae, at habang nagtatawanan ang mga lalaking estudyante, napahiya ang isa sa mga babaeng estudyante, nakiusap ang babae na dapat siyang iligtas ni Chen Bai dahil gagawin niya ang lahat, at ang babaeng estudyante ay tumayo para sa kanya at nangatwiran na ang babae ay hindi nataman ng sinuman,
at sinusubukan pa niyang pigilan ang dalawang lalaking iyon. Inamin ni Chen Bai na naiintindihan niya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sila ng gymnasium, at habang itinuturo ni Chen Bai ang babae, inutusan niya na manatili siya roon habang maaaring umalis ang mga estudyante. Ipinaliwanag ni Chen Bai na kapag nakalabas na ang mga estudyante, dapat nilang sundan ang mga bangkay ng mga zombie sa Jiangcheng Dongshan Villa at iulat ang kanyang pangalan bilang Chen Bai, dahil ang mga tao doon ay manirahan sa kanila. Nagtanong ang isa sa mga estudyante kung lalabas sila sa sandaling iyon nang ang paaralan ay puno ng mga zombie, at kinumpirma ng isa pang estudyante kung talagang malayo ang Dongshan Villa doon, na kinumpirma ng isa pang estudyante. Ipinaalam ni Chen Bai na naklear na niya ang halos lahat ng mga zombie sa daan, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito dahil hindi sila nasa panganib, at dahil lahat sila ay nakaligtas, sila ay mga likas na evolver din. Kinwestiyon niya sila kung ano ang kanilang gagawin kapag ang mga zombie at halimaw ay nagsimulang lumaki sa bilang kung sila ay masyadong natatakot na harapin ang sandali. Nang sabihin ni Chen Bai na sila ay magiging kasing ganda ng patay, lahat ay tumahimik, binasag ng isa sa mga estudyante ang katahimikan, at habang nagpapasalamat siya kay Chen Bai, inamin niyang naiintindihan niya. Kaya agad silang umalis. Makalipas ang ilang sandali, nang mawala ang mga estudyante, tinanong ng babae si Chen Bai kung hindi siya makakasama at kung bakit niya ito pinananatili doon, na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Chen Bai. Namula ang babae, at namangha siya nang may napagtanto siya. Iminungkahi niya na naiintindihan niya na ang mga mag-aaral sa Dragon Kingdom ay mahilig sa mga dayuhang babae, at gayon din si Chen Bai, kaya naman pinananatili niya ito sa kanya. At iginiit niya na hindi siya dapat gumamit ng karahasan laban sa kanya tulad ng gagawin niya. Maging ligaw niyang kabayo, nilinaw ni Chen Bai na hindi siya naiintindihan ng babae dahil hindi siya interesado sa isang kabayo na may 1,000,000 sakay, at tinanong niya ito kung hindi niya narinig ang nabanggit niya noon na kailangan niya ng isang taong tutulong sa kanya na makahanap ng isang bagay sa departamento ng medikal. Nagulat at napahiya ang babae sa sinabi ni Chen Bai, at humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na masyado siyang natatakot noon, kaya wala siyang narinig. Ngunit sumigaw siya at iginiit na hindi siya maaaring insultuhan ni Chen Bai ng ganoon, na ikinagulat ni Chen Bai, nilinaw ng babae na hindi pa siya sinasakyan ng libu-libong tao, dahil hindi pa siya nakasakay ng sinuman, at mapapatunayan niya ito. Natuwa si Chen Bai, at umamin siya ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, sa Jiangcheng University Stadium, papalabas na si Chen Bai at ang babae sa pinto. At habang ipinaliwanag niya na pagod siya at masakit maglakad, tinanong niya ito kung maaari silang magpahinga. Ngunit tumanggi siya, hinawakan ni Chen Bai ang babae sa baywang at inutusang umalis na sila. Nagulat ang babae nang kaladkarin siya ni Chen Bai, at sumigaw siya habang naiwan ang kanyang kamiseta. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chen Bai at ang babae sa labas ng gusali ng pananaliksik sa departamento ng medikal, at siya ay humihinga. Siya ay nagtatampo dahil sinabi niya na si Chen Bai ay masyadong mapilit at mawawala ang kanyang kamisete kung hindi niya ito ikinabit sa kanyang paa sa sandaling iyon. Ngunit hindi pinansin ni Chen Bai ang kanyang mga pahayag at nagtanong kung ito ay ang gusali ng pananaliksik, na kinumpirma ng babae, at ipinaliwanag niya na mayroong silid ng pananaliksik sa ikatlong palapag na ang mga propesor lamang ang maaaring pumasok, at sinabi na mayroong maraming mga sample at impormasyon tungkol sa bakterya at mga virus doon. Pagpasok nila sa gusali, binanggit ng babae na ang nasa gilid na nasa ilalim ng lupa ay hindi isang garahe dahil ito ang bahay ni Mr. Oshii, at ang incinerator, at kung meron mang nakatago sa departamento ng medikal na hindi alam ng mga tao, ito lang ang lugar na naiisip niya, na sinang-ayunan naman ni Chen Bai at inutusan na sundan siya nito. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sila sa isang laboratorio na puno ng iba't ibang sample at makina. Ito ay ang Jiangcheng University Virus Research Laboratory, at si Chen Bai ay namangha nang sila ay pumasok. Mukha siyang natutuwa habang sinasabi niya na hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong kayamanan ang Jiangcheng University, nang simulan ni Chen Bai ang pagsipsip ng mga sample sa mga vial. Inabisuhan siya ng system na nakakuha siya ng temperature-sensitive mutated influenza D virus sa unang pagkakataon at nakakuha ng 5 virus point. Patuloy nitong ipinaalam kay Chen Bai na nakakuha siya ng iba't ibang variation ng influenza virus at nakakuha ng maliliit na punto,
at nang makita yun ni Chen Bai, binanggit niya na karamihan ay mga virus ng trangkaso, na tama dahil ito ay paaralan pa rin. Biglang inabisuhan ng system si Chen Bai na nakakuha siya ng sapat na influenza virus, at bumaba ang bilang ng mga puntos na kailangan para ma-upgrade ang trangkaso sa isang kasanayan. Natuwa si Chen Bai nang makita niyang kaya niyang i-upgrade ang trangkaso sa isang kasanayan, at ipinahayag niya na susubukan niya ito. Inabisuhan ng system si Chen Bai na matagumpay ang pag-upgrade, at nakuha niya ang skill influenza, na naglalabas ng flu virus na nakakahawa sa isang target sa loob ng saklaw nito. Binabawasan ang lahat ng katangian ng target at nagdaragdag ng negatibong kondisyon na tinatawag na pagbahin, na nakakagambala sa lahat ng pagkakataon, akumulasyon, at pagpuntirya kapag na-trigger. Ngunit ang lahat ng epekto ng kasanayang iyon ay tinutukoy ng lahi at pisikal na kondisyon ng target. Si Chen Bai ay mukhang nasa sabik habang siya ay nagmumura sa kanyang isipan, at naisip niya na ito ay napakalakas, at sa isang interrupt at malakas na kontrol. Ang pagbahing ay kamangha-mangha. Naalala niya na noong dumaan siya sa talent tree, hindi niya gaanong pinansin ang realidad ng virus. Ngunit tila kailangan niyang bigyang pansin ang aspetong iyon ng pag-upgrade sa hinaharap. Naisip ni Chen Bai na talagang nakakatakot ang talento sa antas ng SSS. Naisip niya na mayroon pa siyang ilang mga punto ng virus, at ang pagsubok kay Lord Lito ay hindi dapat simple, kaya dapat niyang gamitin ito upang mapabuti muna ang kanyang lakas, at binuksan niya ang Blacklight Virus Skill Tree. Pagkalipas ng ilang sandali, na-unlock ni Chen Bai ang passive upgrades na lumilipad, na maaari niyang kumapit sa anumang ibabaw gamit ang Blacklight Virus, na lubos na nagpapataas ng balanse at pakiramdam ng direksyon at konsentrasyon, na lubos na nagpapataas ng dynamic na paningin at reflexes at nagdodoble sa kakayahang kontrolin ang lahat, mga kalamnan sa katawan. Itinaas ni Chen Bai ang kanyang kamao, at ang kanyang mga kalamnan ay tila nanginginig. Nagulat siya nang malaman niyang kaya niyang kontrolin ang lahat ng kalamnan, at pinahaba niya ang kanyang braso upang subukan ito. Biglang napuno ng mga bitak ang dingding ng laboratorio, at nagulat ang babaeng kasama niya. Nagtataka ang babae kung paano nagawa ni Chen Bai iyon sa isang vibration lang, at nang maalala niya ang nangyari kanina, naisip niya na ito ay isang magandang bagay na hindi ito ginamit ni Chen Bai noon o siya ay patay na, habang sa kabilang banda, naisip ni Chen Bai na makikita niya na kung makokontrol ng isa ang kanilang mga kalamnan, maaari silang maghagis ng suntok anuman ang laki, at kahit isang fraction ng 1 milimetro ay sapat na upang ihagis ang isang full power na suntok. Nang lumakad si Chen Bai patungo sa babae, napansin niya ang reaksyon nito, kaya tinanong niya ito kung ano ang pamumula nito, at nang sumagot ang babae ay wala. Binanggit ni Chen Bai na walang para sa kanya doon, kaya dapat silang pumunta sa lugar ni Mr. Ashi. Makalipas ang ilang sandali, nasa ilalim sila ng lupa sa laboratorio ng pagsasaliksik ng virus sa imbakan ng guro, at habang naglalakad sila roon, mukhang natatakot ang babae habang tinatawag niya si Chen Bai at napabulalas na walang kuryente doon, kaya napakadilim. Biglang huminto si Chen Bai at nagbabala na hindi dapat gumalaw ang babae dahil nararamdaman niya ito. Ngunit hindi napigilan ng babae ang oras, at nabangga niya ang likod ni Chen Bai. Nakatayo sila sa harap ng silid ng pagsunog, at ipinahayag ni Chen Bai na naroon mismo. Bumukas ang mga pinto. Binuksan ni Chen Bai ang mga pinto sa silid ng pagsunog, at sa pagpasok nito, inutusan niya na manatili doon ang babae. Ngunit inamin niya na natatakot siya. Hindi pinansin ni Chen Bai ang inamin ng babae, at habang nakatayo siya sa harap ng isang array, tinanong siya ng system kung sigurado ba siyang gusto niyang pumasok sa piitan, ang cold incinerator, na may inirerekomendang antas na 5 hanggang 10, inabot niya ang kanyang kamay patungo sa array at kinumpirma na oo. Sa isang iglap, dinala si Chen Bai sa isang silid na puno ng mga kama, inabisuhan siya ng system na pumasok siya sa espesyal na piitan, ang malamig na incinerator at matagumpay na clearance ay maaaring gawin itong permanente, ngunit kung hindi ito maalis sa loob ng 2 araw, ito ay mawawala ng permanente. Nang makita ang abiso, inamin ni Chen Bai na hindi nakakagulat na hindi niya ito narinig. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga katawan sa kama na natatakpan ng mga kumot, agad na ginamit ni Chen Bai ang kanyang husay, bone claws, at inihayag na darating ito, ang mga katawan ay mutant zombie,
At ang ilan sa kanila ay may maraming paa at nagawang dumb-aikit sa kisame.